Innal qabr rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Sinabi ng mahal na propeta, tunay na ang libingan. Ano yung libingan, kapatid? Maaring ito'y maging hardin mula sa mga hardin ng paraiso, o di kaya hufratun min hufarin nar, hukay na kabilang sa mga hukay ng impyernong apoy. Ganito ang libingan, mga kapatid. Ito ang libingan, cover na kailangan natin pagandaan dahil katiyakan tayo ay makakaranas at ihahatid sa lugar na ito. Ito yung lugar na napakadilim, nakakatakot at punong-puno ng ahas at bulat. Ito yung lugar na pinaparusahan dito ang tao hanggang sa paggunaw ng mundo. Gaano katagal yun? Ito yung lugar na wala kang maisasama mula sa lahat ng iyong ari-ari at kayamanan, maliban na lamang sa iilang piraso ng tela. Dito sa mundo, marami kang nakikitang tao, subalit sa iyong libingan ay mag-isa ka lamang at napakadilim. Dito sa mundo, kapatid, maraming nagmamalasakit sa iyo, mga kaibigan, kamag-anakan, subalit sa iyong libingan mag-isa ka lamang at walang tutulong sa iyo liban lamang sa iyong mabuting gawa. Ma alayna illa al-balaghul mubin. Mga kapatid, mga magulang, sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran bilang paalala, upang tayo kanyang paalalahanan hinggil sa realidad ng buhay dito sa mundong ibabaw. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tunay na ang lahat ng may kaluluwa ay makakaranas, makakatikim ng kamatayan. At anumang inyong ginawa dito sa mundo, anumang gantimpala ng inyong ginawa dito sa mundo ay inyong aanihin sa kabilang buhay. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Sino mang maligtas, malayo mula sa impyerno apoy, wa udkhila al-jannah, at siya ay makapasok sa paraiso, faqad faz. Tunay na nakamtan niya ang walang hanggang tagumpay. Pagkaraan nito, pinaalalahanan tayo ni Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tandaan na ang buhay dito sa mundo, ay tanging pagsasaya na pansamantala at mapanlinlang na buhay. Katiyakan, mga kapatid, na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan sa bawat isa sa atin. At walang sino man ang makakaligtas mula rito. Walang sino man sa atin ang kayang takasan ang kamatayan. Gamitin man natin ang lahat-lahat ng ating tinataglay, lahat ng ating kayang gawin, ang ating mga kayamanan, ari-arian, talino, maging ang makabagong teknolohiya ng gamutan, ay walang sino mang kayang takasan ang kamatayan. Dahil ito ay tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tunay na ang kamatayan, ika ni Allah, na pilit niyong tinatakbuhan, ay tunay na inyo itong nakakasalubong. Ang kamatayan, na pilit niyong kinamumuhian, walang pag-aalinlangan, ika ni Allah. Kahit ano pa ang inyong gawing upang iwasan ang kamatayan, pero hindi nyo magagawa dahil makakasalubong nyo si Malakul Maut upang hugutin ang inyong kaluluwa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan natin, tunay at katiyakan na ang libingan ang siyang magiging hantungan ng bawat isa sa atin pagkaraan niya pumanaw. Mahirap man o mayaman, ay dadaan sa lugar na ito. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay dadaan sa yugtong ito ng iyong buhay. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay babalutin ng puting tela at saka ihahatid sa libingan ng mag-isa lamang. Lahat tayo makakadaan sa lugar na ito, mahirap man o mayaman. Ito ang tinatawag na hayatul barzakh, ang buhay ng tao pagkaraan niya pumanaw hanggang sa paggunaw ng mundo. At alalahanin din natin, mga kapatid, na ang kabar na ito, ang iyong libingan, nasa dalawang kalagayan lamang ang nag-aantay sa iyo, kapatid. Isa sa dalawang kalagayan lamang ang nag-aantay sa iyo, sa iyong libingan. Paraiso o kaligayahan, o di kaya kaparusahan at kapighatian. At ito'y batay sa ating mga gawain. Innal qabr rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Sinabi ng mahal na propeta, tunay na ang libingan, ang iyong libingan, kapatid, maaring ito'y maging hardin mula sa mga hardin ng paraiso, o di kaya hufratun min hufarin nar, hukay na kabilang sa mga hukay ng impyernong apoy, waliyadu billah. At kung magiging magaan ang iyong kalagayan sa iyong libingan, ay gayon din naman na mas magaan at ikaw ay makakaligtas, magiging matagumpay sa kabilang buhay. Subalit, kung hindi ka makaligtas mula sa mga kaparusahan sa libingan dahil sa iyong mga gawa, ay mas matinding kaparusahan ang nag-aantay sa iyo sa kabilang buhay. Innal qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Tandaan, sabi ng mahal na propeta, na ang libingan ang siyang unang yugto ng buhay ng tao sa kabilang buhay pagkaraan niya pumanaw. Ang kanyang magiging kalagayan sa libingan, ang unang yugto ng kanyang buhay sa kabilang buhay. فَإِنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ. Kapag siya'y nakaligtas sa mga ligalig at kaparusahan, pagsusulit sa libingan ay mas magiging magaan na para sa kanya ang kanyang magiging kalagayan sa kabilang buhay. Subalit kung siya ay parusahan sa kanyang libingan hanggang sa paggunaw ng mundo, ay mas matinding kaparusahan pa ang nag-aantay sa kanya na kanyang daranasin pagdating niya sa kabilang buhay. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sinumang ika ni Allah
Sino mang talikuran niya, pabayaan niya ang aking mga kautusan, ang aking mga paalala, ang kanyang responsibilidad niya sa akin, ay bubuhayin namin siya. Pagkakalooban namin siya ng masalimot at masaklap na buhay pagdating niya sa kanyang libingan. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. At siya ay bubuhayin namin sa kabilang buhay na siya ay bulag. Kanyang sasabihin, "Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." O aking Panginoon, bakit niyo ako binuhay na bulag samantalang ako ay nakakakita nung ako ay nabubuhay sa mundo? Qala kadhalika atatska ayatuna fanasitaha. Gayon din na dumating sa iyo ang aming mga kautusan, ang aming mga panawagan sa sala. Naririnig mo ang aming mga panawagan sa sala, subalit iyong nagbingi-bingihan ka, iyong pinabayaan, kinalimutan. Kadhalika al-yawma tunsa. Kaya ngayon sa araw na ito, ikaw ay kakalimutan, pababayaan at itatapon sa impyernong apoy. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin na tayo ay pinayuhan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag kakalimutan ang ating kamatayan at ang ating paghahanda sa pagdating natin sa ating mga libingan. At itinagubiling din sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na lagi tayong magpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaparusahan sa libingan, dahil tunay na ito ay makatotohanan na mayroong kaparusahan sa libingan na nag-aantay sa taong nararapat sa kanya ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong isang tagpo. Habang kasama ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba, dumaan sila sa mga libingan, mga puntod. Dumaan siya sa dalawang libingan. Innahuma la yu'adzaban. Tunay na itong nakalibing sa dalawang libingan na ito ay pinaparusahan sa ngayon. Inna hadhihi al-umma la tubtala fi quburiha. Tunay ng umma na ito ay mayroong pagsusulit na kanilang mararanasan kapag sila ay dumating sa kanilang libingan. Falawla alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adhabil qabr. Kung hindi lamang, kung nagkataon lamang na hindi kayo ililibing, ay hihingiin ko na kay Allah subhanahu wa ta'ala na iparinig sa inyo ang mga kaparusahang nangyayari sa libingan, nang sa ganon ay kayo ay mapukaw, nang sa gayon ay kayo ay maniwala na tunay na may kaparusahan sa libingan. Thumma aqbala alayna biwajhihi. Pagkaraan ay humarap sa amin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi sa amin, "Fata'awadhu billahi min adhabil qabr." At 3 beses niya ito inulit-ulit. Kayo ay magpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaparusahan sa libingan. Humiling kayo, parati kayong humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway iligtas kayo mula sa kaparusahan sa libingan. Naiulat at naisalaysay na ang lupa ay tinatawag niya ang anak ni Adan ng 5 beses sa isang araw. Sinasabi ng lupa, "Yabna Adam," o angkan ni Adan, "Ikaw ngayon ay naglalakad sa aking ibabaw. Ngunit sa bandang huli, sa akin ang iyong hantungan." O anak ni Adan, ikaw ngayon ay nagpapakasarap sa iba't ibang uri ng pagkain sa aking ibabaw. Darating ang oras na kapag andito ka na sa akin, ang mga ahas at bulati naman ang kakain sa iyo. O anak ni Adan, ikaw ngayon ay tumatawa, ngunit ikaw ay iiyak kapag andito ka na sa akin. O anak ni Adan, ikaw ngayon ay labis na maligaya, labis na